Kini-question ng ina ng nasawing student athlete ng Ateneo de Manila ang sinapit ng kanyang anak sa training camp sa Aurora Province. Pero ang mga pulis wala raw nakikitang foul play. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Mugto na ang mata dahil sa walang tigil na pag-iyak si Rovelyn Baterbonia na bumiyahe pa mula Agusan del Sur pa Maynila. Siya ang nanay ng 19 anyos na basketball player na si Rene Clerk Baterbonia na kasama sa dalawang nasawi sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. Git ni Nanay Rovelyn, hindi raw niya alam kung anong klaseng training ang ipinaalam ng incoming first-year college student na anak. Malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Sa video na ito na kumalat sa social media, kitang nayakap pa ni Rovelyn si Rene Clerk sa huling pagkakataon bago ito lumipad pa Maynila. Kwento ni Nanay Rovelyn, pumayag pa raw siya sa anak nang magpaalam na ilang araw mawawala para sa training. Excited na raw kasi si Rene Clerk na maglalaro para sa Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Sabi ko, sige nak, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun? Huling ipinangako pa raw ni Rene Clerk sa kanyang ina na iaahon sa kahirapan ng pamilya. Ay, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Mahirap kami pero sinusuportan ko talagang mga anak ko para makapag-aral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga talent nila, yung paghihirap namin. Sa ngayon, marami pa raw tanong ang pamilya ni Rene Clerk lalo't hindi raw kasi kumpleto ang mga impormasyong ipinararating sa kanila. Kahit isang picture wala silang send sa akin. Wala naman lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos dadali na namin ito sa Maynila. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na kulinarya yun. Kaya kung si Nanay Rovelyn daw ang tatanungin, tila may naging pagkukulang sa insidente. Sa tingin niyo po ba may foul play po nga dito? Talaga. Kasi yung anak ko daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon tapos walang nag-rescue. Ba't nila pinapalangoy lang? Yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat. Pero sa inisyal na pag-iimbestiga ng Aurora Police, wala raw foul play na nangyari. Base po sa ating nakuhang salaysay ng mga kasama niya ay ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan. Dagdag pa ng mga pulis, hindi raw itong unang beses na nagsagawa ng kaparehong aktibidad ang basketball team sa isang private resort sa bayan. Meron din daw lifeguard na naka-duty sa lugar pero nagkataong hindi na nakayanan ng dalawang biktima ang malakas na alon. Meron po sila activity na kung saan lumalakad po yung mga players natin sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang kita po yung lalim ng tubig. At bigla na lang po silang napunta sa malalim na parte. Bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malalim na lugar ng dagat. Sa panayam pa sa programang Story Ko ng One News, nilinaw din ng Aurora Provincial Police na walang suot na ankle weights sa mga biktima sa training. Based po sa statement ng ating mga nakausap, wala po silang pakitang yung ganun pong mga sinasabi na may mga weights. Base pa sa investigasyon, 4 silang nasa dagat nang mangyari ang insidente. Pero nakaligtas daw ang dalawa nilang kasama. Bukod kay Baterbonia, nasawi rin ng second-year college student na si Divine Adili na isang Nigerian national. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagkasawi ng dalawa nilang student athletes matapos malunod. Bukod sa pakikiramay, nakatakda rin daw magpaabot ng tulong ang universidad hindi lang sa mga naulila ng dalawang biktima kundi pati na rin sa mga teammates at iba pang naapektuhan ng trahedya.
Ang Philippine Sports Commission naman nakatakda raw magtatag ng Sports Stakeholders Panel bilang pakikipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Layon doon itong malinawan ang mga umiiral na polisiya patungkol sa mga ginagawang training o practices habang sinisiguro pa rin ang kaligtasan ng mga atleta. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, nagpaabot ng pakikiramay ang Samahang Basketball ng Pilipinas sa pagpanaw ng Atenean athletes sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa SBP, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kinatawan ng basketball team ng universidad. Yan ay para malaman kung anong klaseng tulong ang maaaring ibigay lalo na sa mga lubos na apektado ng trahedya. Nakikiisa rin ang SBP sa mga kaanak, teammate, coach, kaibigan at sa buong Ateneo community sa pagdadalamhati. Si SBP Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Sa isang post sa X inilarawan ni MVP na Men of Promise ang dalawang atleta na nagbigay ng liwanag sa mundo. Ang kanilang alaala ay patuloy daw na dadalhin ng mga nakakakilala sa kanila. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.